Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to Maayong gabi sa tanan, among mga igsuon nga gapananaw, televiewers sa CBC, especially sa among program nga Zoe's Forum. Naana pud ta sa atong topic nga wala nato nahuman last Saturday, Wednesday. Kay ang among taping Saturday man. So, sorry for that. But anyway, naatay guest si Cloyd Cañete, among Decon sa GHU, and si Decon Dan Henley Cabrillos, Decon diya po naman sa GHU Fellowship Center. So, atong hisgutan karon mao ang How to Face Our Giants Part 2 with our Decons na this time. So, before ta magpadayon, atong hangyon si Decon Cloyd nga mag-lead sa opening prayer. Mag-ampo ta? Sige, magampo ta. Labing bala, nagsilimbaw ng Diyos sa makausa, mapasalamaton kami. Amen. Kaning gabi una, kay ikaw mayo sa mga kinabuhi. Amen. Mapasalamaton kami kay sa oportunidad na kami makasangyaw sa imong pulong o Dios, Ginoo, ikaw magapanalangin ugad sa matag tao na nakadungog nakakita, Ginoo. Mapanalanginan ng kinabuhi, Ginoo. Kay mora mong tumugog tunguha, Ginoo, na malipay ka sa mga kinabuhi, Ginoo. Giyahi kami sa matag lesson na mo itakol, matag pulong, Ginoo. Ikaw magapanalangin usab nining istasyon na, Ginoo, o sa mga mananaway ugad. Amo kang gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, salamat ana nga mga pag-ampo Decon Cloyd, and tonight we pray nga kamo hantod sa 30 minutes nga pagkahuman sa 30 minutes ani nga program magpabilin nga mag-auban kanamo, mag-pray diha kanamo kauban kanamo diri. Og atong ginaingon nga sa atong Kristohanon nga kinabuhi, wala ta nag-ingon hasta ang pulong sa Ginoo, nag-ingon nga wala siya nag-ingon nga kung ato itugyan atong kinabuhi diya sa Ginoo, hayahay na din ka atong kinabuhi. Yes, hayahay in a sense nga dili na kinahanglan nga ikaw ang magasagubang sa tanan nimo problema, kay nagsaad siya nga cast all your cares unto me. And because I care for you. And yun siya nga kung kamo gikapoy, kung kamo nabudlayan, ingon sa laom nga binisaya, mga igsoon, duol kang Ginoo Jesucristo, for my yoke is easy and my burden is light. Mao na ang pulong sa Ginoo. So, muagi paghihapon kita mga igsoon, og nagkalain-lain nga mga kalisod, nagkalain-lain nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. So, pwede nga kanang naakay sakit karon, the Word of God promises that He is the one who heals you. He is a purpose nga nung giagi ka ana para maipakita niya unsa kadako siya diya sa imong kinabuhi. Nga matilawan nimo nga ang Dios, siya gid ang Dios nga gamhanan. Walay dili niya mahimo. You only have to believe. And atong pangutan-on si Decon Dan, unsa iyang ikaingon nga sa dihang kita nahimong Kristohanon, daghan natong naagian no. Una, pila ka years na Christian, Decon Dan? 13 years. So, grabe no, kay inihap good. Every year we are celebrating, siguro ka celebrate nga, kung nag-celebrate sa adlaw nga natawhan, nag-celebrate pod kung ang adlaw nga natawo ang imong espiritu diha sa Ginoo. So, unsay mo ikastorya, labi na mga pagdasig sa atong mga kaigsuonan nga nagapaminaw, nagasunod sa atong programa nga kumuagi ta ani nga mga pagsulay o kalisod or ayun nato mga giants, mga higante nga atong gaatubangon everyday sa atong kinabuhi, unsa ang pwede mahimo sa Kristohanon? Labi na gid no nga daghan kayo mga form of giants sa kinabuhi. Pwede ang sakit, pwede po ang mga pagsulay, pero sama sa giingon sa pulong sa Ginoo nga ang Ginoo makikuban kanimo ug dili yid kaniya pasagdan. Amen. As long as nga mosangpit ka kaniya, then inubanan pud sa pagtuo kay mismo ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga ang tanan butang nga dili pinaagi sa pagtuo or inubanan sa pagtuo is sala gid na siya. Muna ako i-encourage sa inyo nga sa panahon nga adunay mga pagsulay or higanti nga moabot sa inyong kinabuhi, ang hunahunahon nato mga igsoon is nga ang Ginoo
dako kayo ang iyang mabuhat sa atong mga kinabuhi. Ug tanan butang mabuhat pud sa Ginoo. Kaya ako nagtuo ko nga ingon pa sa English mga igsoon nga discard your worries, declare His promise. Meaning to say nga sa panahon nga nakasagubang kag mga higanti sa imong kinabuhi, hinumdumi ang mga maayong butang nga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay you can fight your giants by the presence of God. Pinaagi sa presensya sa Ginoo. Dapat imong i-bend or imong ipiko ang imong mga tuhod aron simbahon nimo ang Ginoo, aron nga ang Ginoo mohatag sa imong kaalam, aron nga sa panahon nga masagubang nimo ang mga pagsulay, dali ra nimo sila mabuntog. Kay ingon pa mga igsoon nga the battle is the Lord and victory is mine. So, maka-attest gid mi ana mga igsoon labi na sa Glorious Hope United Fellowship Center nga unsa si Deacon Dan sa una ug unsa iyang naagian ug unsa siya ka madaugon nga from one battle to another, grabe, more than conqueror gyud. So mo na siya ang heart ni Moses no nga ang giingon ni Deacon Dan nga ato nasabtan didto nga atong buntugon ang atong mga giants, atong mga higanti sa kinabuhi pinaagi sa presensya ni God. Muna si Moses, yun siya, Lord, if you will not go with us, we will not leave this place. Kaya kung ato-ato lang, di gid nato kaya mga igsoon, o atong nadunggan kay Deacon Dan nga, dili ato ang pakig-away iya sa Dios. Ang ato lamang pagsalig o pagtugyan sa atong kinabuhi diya kaniya. Si Deacon Cloyd, Giants every day. Giants sa matag adlaw, nagklase-klase gina. Pero matod pa sa pulong sa Ginoo na sa Philippians 1:13, I can do all things through Christ who strengthen me. Na may nagklase-klase na mga problema na mabot sa atong kinabuhi, pero dumduman din ako ang mga pulong sa Dios na gipadayag sa Exodus 14:14 na you need to be still because the Lord will fight for you. So sa atong pakigbatok diya sa mga spiritual na mga giants sa atong kinabuhi, kinahanglan gyud ta og mga supernatural kundi ang buhi na Dios sa atong kinabuhi. Kay kabalota ang Dios dili mapakyas, kita mapakyas apan ang Dios di gyud mapakyas. Salamat sa Ginoo ana no nga ang Dios dili gid mapakyas. So kung naaman tay sa ligan sa atong kinabuhi, dito gid tas dili mapakyas. Like for example kanang mga delivery no nga unsa gali na siya, basta kay kanang nay mga fast food nga mo deliver nga ingon sila nga kung dili gali ni mo abot in 1 hour, dili na bayaran. So kana ilang mga promise, pirmi gid sila kapakyas mga igsoon. Maski gali dili delivery na ana sa kuan dugay pagyapon. So ang Dios lang dili kabalo mapakyas. Last week sa atong programa atong gihisgutan nga kay nag-visit lagi ta kay Ate Richa, and then salamat sa Ginoo kay gidungog ang mga pag-ampo nga nag-arang-arang na ang iyang pagbati. So niyang pamati iyang lawas, so nakita nato sa Facebook i-post. Makaingon gid ta nga ang Dios kay mahigugmaon gud siya og milagroso gid siya nga Dios. Muna insakto gid ang iyang pulong nga so be it according to your faith. So depende sa imong pagtuo ikaw makadawat sa imong kaayuhan. So karon atong hisgutan kay daghan kay mga klase-klase nga giants nga gusto nato nga ma-analyze nato para at least kung naamo ana nga sitwasyon mga igsoon, na mga pulong sa Ginoo nga makapalig-on sa inyo. Like for example, marriage under fire nga daghan kay karon nga madunggan nato no mga classmates sa una, mga kaila, nga na matingala ka nga nganong wala man nag-work ang ilang marriage nga kumpara sa ato, di ba? Till death do us part, pero kana kay wala pagali. So wala na, lahi na pod ang ilang partner. So kung ing-ana ang maabot sa kaminyoon, sa relasyon, unsa ang pwede mahimo sa usa ka Kristohanon? Like for example, moingon ang isa ka partner, whether asawa or ang bana nga, hala, dili man na siya ing-ana sa una kay caring siya kaayo, loving kaayo, so muna ma-in love pod siya. Unya, suddenly, kay harsh naman ang iyang partner, dili na gali magpakabana, dili na gali ka nang ga-care, muna po siya, muna tawag nila sa kalibutan no nga I fall out of love. So kung na-in love sila before, they fall out of love. So pila na gali ka years married, Deacon Cloyd? 6 years na. Oh, 6 years. Salamat sa Ginoo no. Honeymoon period pagyapon no. Oh, gikan pa sila nagbakasyon sa Kamikin. Si Deacon Dan, 5 years. 5 years is sunod ra day. So every year. So si Deacon Dan atong
atong pangutan-on. Daghan siguro gyapon kay kag mga friends no nga kanang ang ilang kaminyoon, labi na kung diha na sila ana nga stage mga bag-o pa, then diha sa middle, then kanang dugay-dugay na pod, lain-lain silang issues nga giatubang. So kani nga klase nga giant nga gusto mo destabilize sa family, unsay atong dasig sa ila? Ako ikadasig yun sa marriage nga dapat ang matag usa dili gid nila pasagdan ilang relasyon sa Ginoo. Amen. Kay once nga imong pasagdan ang imong relasyon sa Ginoo, maapektuhan ang imong pamilya. Amen. Labaw sa tanan ang imong kaminyoon. Then ang imong mga anak maapektuhan pod. Mo na nga kung ikaw lalaki kay ikaw man ang gidesign ni God nga mag-lead sa imong pamilya, Amen. ikaw gid mismo dili gid nimo pasagdan imong relasyon sa Ginoo. Kay once nga imo nang mapasagdan, maapektuhan ang imong unahuna, ang imong mga reaksyon, labaw sa tanan, grabe na kaayo dayon ka critical, pwede nga pasakitan nimo imong asawa, pwede nga mapasakitan nimo imong mga anak. Mao na nga dapat kanunay gyud nga magduot sa Ginoo aron nga hatagan ka og kaalam sa Ginoo, aron makabalo ka kung unsa ang imong buhaton, aron nga mahimuot og malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Man, so perfect kay nga answer. Kung teacher ko karon, kung ano siya 100 over 100. Ang ato natun-an sa giingon ni Decondan mga igsoon nga ay pagdasig kanatong tanan nga dili gid nato pasagdan ang relasyon nato diha sa Ginoo, kay kung atong relasyon diha sa Ginoo ligon kaayo mo flow ang love ni God, and then kana pud nga love kay puno man kay ta sa gugma sa Ginoo, mahatag nato sa asawa sa atong mga anak. So dili gid ta ingon nga utangan ta sa gugma. Unsa nang giingon sa Bible nga let no debt remain outstanding except the debt to love. So Deacon Cloyd, So ako masulti about sa kaminyo na kinahanglan gyud na ang sentro or ang foundation sa atong kaminyoon si Ginoong Jesucristo. man. Kay walay perfect na kaminyoon diri sa kalibutan, kay apan ang kabaw masipyat kaling pero pag si God ang inyong sentro sa inyong kaminyoon, Man. so wala ka nang hanapin pang iba. Siguro naagyapon na ang mga pag-away-away, mga kakulangon, apan dali ra kamo magkasinabtanay tungod Man. sa inyong relasyon sa atong Ginoo. So moro na ang pinaka kanang sekreto sa kaminyoon. Yeah. So, ang foundation dapat si God nga kung ang sa giingon ni Decondan nga kay ang lalaki, ang bana mao man ang leader, siya gid ang una gid nga ligon diha sa Ginoo, din siya ang magdala sa iyang asawa ug sa iyang anak. So, magpasalamat ta sa kay Deacon Cloyd o kay Deacon Dan sa ilang mga sharing nga gihatag para sa atong topic nga how to face our giants. Kay nano po tay lain nga mga guests. So salamat Deacon Cloyd and Deacon Dan. Yeah. Okay, so magpadayon ta sa atong programa sa Zoe's Forum og natay lain nga mga guests nga motabang sa ato pagbahin-bahin. Pinaagi sa atong mga guest na si Pastor Alwayne Asenas o si Deacon Rolando Resurrection. So, second time ni Deacon Lando and first time ni Pastor Alwayne. So, ang atong hisgutan is how to face our giant. So, as a Christian, mo nag-ingon nato last week nga part na sa atong kinabuhi ang mga challenges kay diha maligon ang atong spiritual life, ang atong pagtuo. So murag walay ka challenge ang life maski pa sa kami yung uno kung walay mga kalisod nga atong maagian, kay diha sa atong mga kalisod, sa mga problema, sa mga challenges sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, diha makita nato kung unsaon ta pag agak ni God, unsaon ni God nga maipakita nga He's strong and mighty to save sa atong kinabuhi, ug that puts a lot of spices sa atong kinabuhi, no? Atong pangutanon si Deacon Lando. So kabaluta nga maski diha sa atong trabahoan, labi na sa imo kay pulis ka, dili gid sayon nga mo barog no isip Kristohanon, labi na kabaluta unsa ang command ni God, unsa ang makapalipay, makapahimaya kang God. So unsa ang mga nagkalain-lain nga challenges and how do we face these challenges? Para sa ko ay sa mga challenges lugar, mahimo na kung everyday ang giants gyud sa akong kinabi, labi na sa akong trabaho. Kay
Kaya among trabaho gyud is gabi magid ni kakuan 24/7 magid ni wa magid ni pahulay. Everyday gyud I believe nga sa mga giant lugar nga sa every sa among station nga every namogi mga call for police assistance. We don't know na unsay mahitabo sa unahan na labi na karon bag-o lang nahitabo nga na abduction nahitabo sa diri sa Misamis Oriental sa Bukidnon. Sa amo as a law enforcers para sa ako is kung wala gyud si God sa akong kinabuhi sa everyday sa akong life sa magresponde ko ako ginang kuan sa akong kinabuhi nga i-appeal gyud ako si God every time nga mag-respond me sa any police assistance kay I do believe kung anak kang Kristo wala na magmakulang pa is the Lord is my shepherd and I shall not in want. Mo na ako yung gitugan kanunay ang kinabuhi ang Kristo every time nga sa dihang sa kilalahi gina mga tao nga among atubang everyday kay labi na sa mo na gina ang call for police assistant everyday. Salamat ko kay sa dihang nanami sa area. I believe nga ang Ginoo gyud maghatag og kaalam tanan gyud nga kusog og kanang protection ana gyud kang Ginoong Jesucristo. Sa mga pulis no, sorry, nga dili gid sayo nang ilang kinabuhi kay anytime go di ka kahibalo kung unsa mahitabo sa isa ka adlaw, di ba? So muna nga ready anytime gyud. Then every time nga mo responde kung unsa tong tawag, call for assistance ana. Oh, police assistance. So naagid ang kauban gid ang presensya ni God kay kung naa din wala pay kahadlok police kung mo kuan police sorry brother police take on lands. Actually ma'am sa kadugay na ko sa serbisyo almost 8 years na hapit nagapoy kahadlok ma'am kay wa mo ta kabalo gud unsa ka na mga tawo kasi klase gud na mga tawo na mga uban nga sigara 9 to 6 to uban mga hubog nga mga bana nya musukol og police di na mo ila bitaw. Pero so far nagapoy kahadlok bat kung wala lagi si Ginoong Jesucristo nga imong bali ang atong magbalantay ang atong foundation sa atong kinabuhi wala kay kahadlok bali ba no although ang kahadlok anaa but then kung anaa ka kang Kristo everything imo itugyan kaniya bali everything is kanang hapsay ang pagresponde labas sa tanan nga motuo man pod ang mga labi na sa mo lagi na nga nila nga maximum tolerance or kana dili maka supak sa human rights. Salamat sa Ginoo no, labi kay paminawon nga usa ka pulis nagsalig sa Ginoo every time nga naay call for police assistance. Kanang dili bito ingon nga tungod kay pulisya naa siya pusil or naa siya kargado siya training ingana nga kita niya maigsoon nga naagid si God nga walay lain gisaligan kun dili ang Ginoo lang uban kaniya. Si Pastor Alwayne, so pila gay mong edad pastor? 39? 39 no nangutana mo da. Actually, Pastor Alwayne, kay brother nako, mga igsoon, akong manghod. So, pasalamat ko kang God, kay nagpagamit siya kang God. And then, dili ka pamili, no? Kung kanang naay tawag, ani nga outreach, nga ana. So, sa imong kinabuhi, nangalagad ka sa Ginoo, unsa ka mga giants, mga challenges nga giabot sa imong kinabuhi, and how did you deal with it? Para sa ako, may nature magid nako sa una kay mura og although sa una nga wala pa gid ta diha kaila diha kang Jesus Christ and then wala pa ta kaila sa iyaha so naa pa gid sa ato ang kalibutan mura og gitawag nila og ako sa una gitawag nila nga kanang bang murag unsa bay gadget karon naagi ako o ana so sa pag-atubang nakuha na nga mga giants is gi-challenge na ko akong kaugalingon nga pwede na ako i-surrender na ko ang akong
most of my sa akong trabaho bali gisurrender na ako og gi-full time na ako dinha kang God. So ang hitabuan na karon is murag nag-face ang giant nga ako na face karon is pinagi sa kanang mga financials ingana. So gipakita ni God nga unsa gid siya ka mas dako pa gid siya kaysa sa giants nga atong matubang diya sa atong pagpangalaga diya kang God ingana. So although pintahon nato kung pila na lay nabilin lugar sa atong ma-income lugar sa atong pagpanarbaho ingana kay syempre nagbikwaan man nimo og time ang imong trabaho kay gihatag nimo diha kang God. So ang nahitabo adto is gipakita gid ni God nga unsa gid siya nga mag-sustain diha sa ato labi na sa mga tawo nga nangalagad gid dinha sa yaha ingana. So kung ang tao usa ka tawo nga kanang nag-focus siya kang God, si Jesus mauna iyang giisip nga mo'y source sa tanan, ihatag ina ni God. Si God kabalo gid sa atong gipangunahuna, kabalo sa atong kasing-kasing ingana. So, kung unsa tong wala pa na nimo gipangayo kang God, naa pa lang sa imong unahuna, kana siya gi-open na ni God sa imuha nga dalan nga diha gid siya pirmi tagbuon gyud ganiya on time gid siya gid. Wala gid siya ingon nga di wala siya ma-late, wala siya maunsa ingana. So ang pag-sustain niya sa mga tao gid nga kanang nag-serve gid diha sa iyaha is kuan gyud kanang mura ba kung tawag ba nato diha kung sa kananan pa nga kana bitang flowing ba ang iyang kuan ingana. So dili siya ingon nga per glass lang lugar ang iyang o unlimited gyud siya. So ingana gid no kung ang usa ka tawo nga iyang gihatag ang tanan niya nga iyang kinabuhi diha kang God, diha kang Jesus Christ. Si Jesus Christ gyud willing gyud nga muhatag pud sa imo sa tanan nimong panginahanglanon. So, diyan nato makita nga masayon kayo i-istorya mga igsoon or i-share kung unsa ang mahimo nato kung when we are faced with a lot of challenges in our life and daghan kay tag mga saad sa Ginoo nga pwede nato nga atong pamalandungan or pwede nato nga i-claim nga para malig-on ta diya as we face our giants. Like for example, diya sa Philippians na ingon siya, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God that transcends all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Muna siyang verse nga grabe kay impact sa ako mga igsoon nga nag-eskwela ko dito sa UP, then iagi ko gutom, baklayo na ako kay wala ko'y Manila biya o Diliman, Quezon City. So gamay ra ang allowance, paniud to gali na ako kay kuan ra banana queue, then dili man ko kauli para mag-nap. So na ako sa sunken garden matulog, kamangon og alamigas, nga nakauban ako mga panday dito, tambunan lang ang naong. So grabe dili sa yun nga kinabuhi mga igsoon, pero lami kay hinumduman kay grabe ang pag-sustain ni God. And then sama nga gipangutanan si Deacon Lando, si Pastor Alwin, si Deacon Dan, ug si Deacon Cloyd for this episode nga murag naman sila gangisi facing the giants pero murag walay ka stress ing ana gid mga igsoon nga naa ang kalinaw ni God diha sa sulod nagabantay sa ato nga insakto day na no nga tanaw gali si Jesus naglakaw diha sa tubig, grabe kayo og kanang confidence nga wala gali siya natandog sa kanang sa bagyo. Pero ang mga katong nasa baruto nga mga disciples, nangatalanta sila kay kulang ang ilang pagtuo mga igsoon. So agi pagdasig sa ato tanan nga mauning panahon nga kinahanglan hugot gyud atong pagtuo. So asa faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So gamay na lang ang atong panahon. So among gidasig nga padayon magbasa sa inyong Biblia kay mao na mo paligon sa atong pagtuo, and then dugangan gid nato og dugang pagid panahon ang atong mga pag-ampo mga igsoon, ang atong mga giants diha daugon sa atong pagluhod, sa atong tuhod mga igsoon. So that's how we conquer our battles. Ingon si God nga the battle is the Lord's. You need only to be still. The Lord will fight for you. You need only to be still. So, to close this program, ato hangyoon si Deacon Lando para sa closing prayer. Okay, magampo ta.
labing gamanan silimbaw ng mga Dios nga sa langit, Lord. Salamat Ginoo sa imong imong panahon sa imong panahon ugad nga nagisgot sa imong pulong, Lord. Salamat Ginoo sa imong presensya. Bisan pa man Ginoo sa tanan mga televiewers nga nag subaybay ani nga programa Ginoo, ikaw ang magapanalangin kanila nga katong mga pulong nga naisgutan ugad nga mahimo Lord nga rima silang kinabuhi. Yes, Living Lord nga makakuha sila leksyon ato para God. Bisan pa man Ginoo kay mong pulong Lord like a double-edged sword. Yes, Lord. God, salamat Ginoo, ikaw ang Dios nga maalamon Lord. Amen. Your word is perfect, is converting our soul. Yes. God, salamat Ginoo sa panahon nga imong gihatag para God nga diin nga kami Ginoo Yes, nga oh God. kani nga programa Ginoo nga mahimo Lord nga hallelujah Lord, mahimo Lord nga mahimong daghan pa nga makatuon o bisan pa man Ginoo ma-bless para God. Yes, Lord. Bisan pa man every nga programa di sa CBC Ginoo. Yes, Ikaw Lord maghatag pod kaalam para God sa tanan na you are the source of everything para God. Yes, Salamat Lord. Ginoo. You are the King of Kings and the Lord of Lords. We thank you so much para God in this beautiful evening. Yes, Ikaw Lord nagaabot kami ni dapita nga safe and sound bisan pa man Ginoo sa protection imong igahin bisan pa man ini nga programa para God. Yes, Nga daghan pa Lord nga makalag yes, Lord. mahimong makailada kanimo Ginoo. Amen. Nga in the name of Jesus, hallelujah. Nalaygon ka sa walay katapusan, in Jesus' Yes, mighty name we Lord. pray. Amen. Oh, so napatay 2 minutes nga nabilin mga igsoon. So among mga announcements naami sa Capistrano Luna Streets, just look for Glorious Hope United Fellowship Center. And ang among services Wednesday 6 to 8 p.m. that's prayer meeting, and then Friday naatay discipleship 7 to 9 p.m. And then Saturday mo na among football practice, and then praise and worship practice. Si Deacon Lando ang mag-guitar gyapon o dili na. Naana. So, and then sa Sunday mga igsoon, our services 9 o'clock in the morning, and then morning service 1:30 outreach, and then 4:30 our evening service. So for prayer and counseling, you can contact me at 0917-626-2203. Ug maayong gabi. To God be the glory. Yes. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed.